You deserve better. Pero paano mo ba matatanggap yung better treatment kung ikaw mismo hindi mo kayang ibigay yun sa taong mahal? Well, kapatid, in this video, pag-uusapan natin kung paano ba maging better sa partner natin. Paano natin ipaparanas sa kanya, ipaparamdam sa kanya yung best feeling ever para hindi na tayo maisipan o mapiling iwan. Interesado ka malaman kung ano-ano po mga to? Tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, paano nga ba natin may bibigay yung the best feeling ever sa partner? Una mong dapat gawin, kapatid, mahalin mo yung sarili mo. I-examine mo yung sarili mo kung ano ba yung pagmamahal na dapat mong matanggap. Alamin mo sa sarili mo kung kaya mo bang ibigay yung pagmamahal na yun sa taong hindi. Examine yourself, kapatid. Kasi hindi mo may bibigay yung best para sa partner mo kung ikaw mismo hindi mo naranasan o naramdaman yun. Hindi mo alam kung ano yung feeling na yun, diba? Now, kung alam mo na better ka na, kung alam mo na okay ka na, then, garantisado, without knowing it, may bibigay mo yan sa partner mo, yung pagmamahal na the best para sa akin. Ikalawa, mahalin mo kung ano yung loss niya. Lahat tayo may imperfection. Lahat tayo may mga bagay na hindi okay para sa mata ng iba. And syempre, meron din tayong differences and uniqueness. Pero kapatid, yung flaws ng partner mo, dapat natin yan niyayakap, pinamahal. Despite having that sa partner mo, dapat marunong tayong tanggapin yan. Marunong tayo na i-accept yan ng buong buo. That way, kapatid, mas magiging smooth yung pagsasama nyo, mas magiging suwabe yung relasyon nyo. At syempre, mas mapaparamdam mo sa kanya yung better na pagmamahal mo na hindi niya matatanggap sa iba. Katlo, makipag-usap ka ng bukas. Bukas yung isip, bukas yung puso. Communicate openly sa partner mo, kapatid, para alam nyo sa isa't isa na wala kayong tinatali, na buo yung tiwalang pinangahawakan yung dalawa para sa relasyon na meron kayo. That way, hindi magkakaroon ng mga second thought, ng doubt sa relasyon nyo na posibleng makasira sa pagsasama kapag nagtagal, diba? Kaya i-open nyo lang, kapatid, sa partner nyo kung ano yung tunay nyong nararamdaman, experience na ayaw mo nang maranasan na gusto mong i-share sa kanya ng openly, diba? Para mas maintindihan ka niya kapag napipil mo yung ganitong pakiramdam, nandito ka sa stage na ganito, diba? Nagkakaintindihan kayo ng mahusto, diba? Okay? At ang ika-apat, practice having patience. Isa sa mga pinaka-importanting bagay na dapat meron tayo sa isang relasyon ay yung haba ng pasensya. Sa mga kalalakihan, dapat meron talaga tayo nito. Imagine, diba? Pupunta ka sa mga malls, diba? May makikita ka usually na lalaking nakaupo sa mga bench habang inihintay mga partner na lang mamili. Ganon yung mga mahaba yung pasensya, kapatid, no? Yun yung mga taong may oras para sa partner talaga nila. Yun yung best example ng pagkakaroon ng patience. Practice mo to sa relasyon nyo, kapatid. Napaka-importante nito. Bukod sa magpapatibay ito ng pagsasama nyo, mas magbibuild pa to ng trust sa relasyon nyo. And syempre, mas mapapil ng partner mo na mahalaga siya at mahal mo siya. Okay? Ang ikalima, aralin nyo na magresolba ng mga problema ng magkasama. Isa sa mga usual na nagiging problema sa isang relasyon ay yung bukod sa hindi nag-o-open yung partner natin sa atin kung ano yung mga problema nila sa buhay. Kasi tayo, kapag nag-open sila, ang ginagawa natin, sinasara agad natin yung pintuan ng isipan natin. Binabara agad natin sila, diba? Kaya eventually, hindi na sila mag-open sa atin. Hindi na nila magawang mag-share ng experience nila, problema nila, nararamdaman nila sa iyo. So, paano pa mariresolba yung mga problema na posible nyo kaharapin sa inaharap kung hindi kayo open? What if i-practice mo yung pagiging open sa relasyon nyo? Mas madali nyo mariresolba ng magkasama yung mga problema, lagpasan yung mga challenges ng magkasama. At that way, kapatid, mas magiging better yung pagmamahal na nare-receive nyo mula sa'yo kaysa sa iba. Okay? I hope nabigyan ko kayo ng idea, tips, and suggestion dito sa video na ginawa. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, please help me share this to your loved ones na posible rin natin mabigyan ng tips, ideas, insights na katulad nito para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila.
sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at lagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat sa panagihan niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Kung hindi mo pa na-like yung Facebook page ko, nandyan niya sa description section below. Diyan sa Facebook page ko, pwede kayo mag-open sa akin ng nararamdaman nyo privately. Again, kapatid, walang bayad. Sharing lang tayo ng ideas, thoughts, and experience. Via chat o via message. Pwede nyo akong i-PM dyan sa Facebook page ko na located dyan sa description ng video na to. Yung Kuya G. Opimo. Okay? Kuya G. Opimo. Kita-kita tayo doon, kapatid. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken